Okay, guys, nandito na ako sa Motoglide. Nabago na pala ang Motoglide. Iba nang itsura. After ilang months akong hindi nakapunta dito, ang dami ng mga... Hindi, sir. Ay, yes, sir. Nakapasok na ako dyan. Aba, hindi pa. Ngayong bagong ano. Ah, ito na pala ang itsura nito. Grabe. Alam nyo guys, ito, puro table lang to dati. Dito kami nakain. Yan lang mga table na yan. Ngayon, ang dami na. Ang dami nyo na mabibili dito kapag nag-train kayo. Kumbaga, para kayong, one-stop shop. Kumbaga, nakapag-train na kayo, nakabili pa kayo ng mga, mga helmet ninyo, mga boots, gloves, yan. Itong mga itong mga malulupit na pang-spray ng, ano ba ito? Pang-spray ng helmet ata ito. Nga. Grabe. Oh, mga jersey. Guys, ang gaganda ng jersey nila, oh. Ano? Grabe. Mga paddings na pag kayo medyo naiinitan, pwedeng yan lang ang suot ninyo. Grabe. At ito naman ang mga nag-train dito, guys. Yan. Sila. Hindi ba kasi hindi ko kakilala, guys? Kasi ako yung pioneer dito. Kumbaga, isang taon pa lang silang nag-i-start nitong training center na to. Nakapag-train na ako dito. So, wala na akong alam kung sino-sino yung mga iba pa. Pero si Sir JC, kilala niya yan. Si Sir JC. Nakasama ko na yan sa ride. Ang bait niyan, guys. Kahit siya ay celebrity yan, si Aiza hindi ko pa nakaka-ride yan. Pero dito rin nag-train niya si Aiza. Kilala niya yan, guys. Sikat na vlogger. Grabe. Yung guys, yung yung training center na hindi ka lalabas na na wala kang alam. Tulad ni Aiza Sigera. Hindi siya marunong mag-bike, hindi siya marunong mag-motor. Usually, syempre, pag hindi ka marunong mag-bike, lalo hindi ka marunong mag-motor. Hindi siya lumabas dito na hindi siya marunong mag-motor. Ganun sila ka-hands-on mag-train dito. Ganda, no? Ganda ng lugar ng ngayon ng Motoglide. Located to sa Santo Tomas, guys. SM. Kung familiar kayo kay Padre Pio, malapit sila doon. Vivana, Kapihan, doon malapit sila doon. Although meron dito mga kapihan din dito sa sa Motoglide, may kapihan dito. Pwede ka mag-lunch din kung gusto mo. Or kung ano man yung ride na inabot ka rito, hapunan pwede rin dito. At ito ang bago, guys. Kung yun sa labas nakikita nyo to, pangkaraniwan, dito iba. 8 proseso ng ng paglilinis ng helmet ninyo. Ito nga lang ay hindi yung katulad ng bendo machine na hinuhulugan. Yung katulad sa labas, hindi. Ito, through GCash. Magano ka. Kung may laman ng GCash mo, sir, 150 nga, no, sir, no? 150. Tatry ko nga, eh. Pwede daw, eh. Pagka inilapag mo dyan yung helmet mo, yung bonnet mo, tsaka yung gloves mo, pwede daw. Okay. Yan, no, guys. 150 lang. Ito na. Nakialam na si Coach Stanny. May meeting ako!
See guys, sabi sa inyo one-stop shop dito Pagka-train nyo, bili kayo accessories. Kung gusto nyo, may mga ibinebenta rin motor dyan. At naibigan nyo yung isang motor, pwede nyo rin bilhin. O, pagkatapos nyo ng train, yun. Lahat yan ay pwede nyong bilhin. Yan. Hanggang sa helmet, pwede nyong bilhin. Pero itong mga motor, hindi ko alam kung sale to. Pero meron dito mga member din dito na pinabebenta yung mga motor nila. Pero ito, hindi ko alam kung binebenta. Ito naman ang shop ni Sir Alan, guys. Yan. Ganyan ang gagawin sa motor ninyo kapag kayo magpapapalit ng air filter. Kakatayin. Dito kasi nagte-train. Halimbawa, magte-train kayo dito kayo magte-train. Yan. Hanggang doon. Yan. Mga adventure bike, may mga papanik-panik. Pero kung hindi naman kayo magte-train as adventure bike ang gamit ninyo, dito pwede yan. Ikot-ikot kayo dyan. Noong time ko, guys, eto lamang yung dito lamang ako nag-train, wala pa yun. Kaya nga lang, syempre, matagal na rin ako hindi nakakapunta dito. So, nagulat ako, meron na rin nun. Iba na rin yung itsura ng Motoglide. So, yan na. Yan na siya. One-stop shop nga dito, guys. Pagkatapos yung mag-train, kapag gusto nyong paayos ang motor nyo at meron kayo nararamdaman sa preno, kung saan man, paayos nyo kay Sir Alan. May shop ka sa bahay. Doon talaga ang gawaan. Tapos, in-upgrade na, dito na dinala. Nung ginawa ko ni Erwin ang dito. Ni Coach Erwin. Dalawa ni Erwin. Parang may share na rin. Ayos naman dito, hindi ka mawawala ng gagawin dito sa dami ng pumupunta dito. Eto na guys, i-reveal na ni Coach Alan yung nangangamoy gasolina na pagka binibirit ko. Hindi siya makaano ng ayaw. Hindi na makahinga yun. Yun siya guys. After nito guys, magpapa-change oil naman ako. Itong oil naman ito ang gagamitin ko. Kaso sabi ni Sir Alan sa akin, may mas maganda daw dito yung 2050. Mas yan, mas advisable nung sa maiinit na lugar. Kaya mga tropical country. Kasi yan, okay lang yun sa malaging malamig yung klima. Kasi manipis. Tayo kasi, sobrang init ang ating klima, may tumaki na. Sobrang init, yung langis na yan, mas nimitis pa. So palagay natin 10 yung viscosity niyan. Pag uminit yan, nagiging mga 5. Pero hindi naman magkakaroon ng diferensya yung Hindi naman, kaso yung kalansing ng makina, pag uminit ang makina. Kasi yung mga parts niya tulad sa makina rocker arm, sa camshaft, halos nag-behave na. Yung pag 2050, kala nga kadikit yung bakal. Pero sa paglita niya, yung langis, may iwan doon. Hindi sila magkakilihan. So ito hindi ganun? Ito yan, hindi ganyan, manipis yan. Okay. Kapag uminit na yung halos dikit na siya halos. Hindi masisira motor ko doon? Hindi naman. Kaya yan talaga. Kapag yung thermal mo ng chamber, dapat mas okay. Madali yung umitim kasi sobrang init. Sobrang nipis, madali yung init. Okay.
ano guys, change oil naman. After ng filter, change oil naman. Para isang hipuan. Nag-12 kasi yan nung nasa parking lang. Sabi ko, nahihirapan siya mag-start. Gina-jumper ko sa kotse. Pag gusto ko pa i-startin. Kinabukasan gano'n na naman eh. Sabi ko, wala na, battery na ere. Kala ko nung na-discarga lang, sobrang hindi ginagamit. Sabi ko, wala na, battery na ere. Na ang oil filter. Yun talaga ang original ng Kawasaki, itim. Kawasaki ito yan. Ngayon yan. May marking na Kawasaki din yan. Maputla pala yan. Hindi. Testing na guys.